Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kaubayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng atin pong talakayan dito po sa aking bagong segment at ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ito pong bagong segment kong ito, ang take ko, ginawa ko po ito dahil maraming nagtatanong sa akin, Attorney, anong take mo sa isyong ito? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng segment na ito, regular na ito, araw-araw, kaya lagi niyong abangan dito sa aking Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo subscribe na po kayo. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumuturgo Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo follow na po kayo. Lagi niyong subaybayan ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumuturgo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, binira si Tiki binira si Tiquia nila dating Senador Sonny Trillanes tungkol dito kay Madriaga. Ang sinasabi kasi ni Tiquia, si Trillanes daw at saka sila Leila de Lima ang parang backer. Kumbaga ang nasa likod ni Madriaga ay sila Trillanes at si si de Lima. Ay kilala naman natin tong si Tiquia Malu Tiquia. Political analyst ito, pero talagang hindi niya tinatago na pagka-Duterte niya, DDS, pro-Duterte. Nagbibigay siya ng mga analysis pero ang bias niya pro-Duterte. Political analyst na talagang litaw, lantad ang kanyang pagiging bias na pro-Duterte. Kaya yung mga dinidiscuss niyang analysis, pabor sa Duterte. Ngayon, isa sa mga sinabi nito ni Tiquia nung tinanong tungkol kay anong comment niya tungkol kay Madriaga, ay si Madriaga isang Justice Secretary daw, isang ex-senator. Sino ba ang ex-Justice Secretary? Leila de Lima yan. Sino naman yung ex-senator? Trillanes yan. Yung dalawa daw na yan, sabi ni Malu Tiquia, ang tumulong, ang kumbaga nasa likod. Yung sworn affidavit, sinumpang salaysay ni Madriaga, kung anong laman noon, anong sasabihin doon. Si Trillanes daw yan. At saka si de Lima, ayon kay Tiquia. Ngayon, ano ang bira ni Trillanes? Sabi ni Trillanes, totoo naman na pumunta siya kay Madriaga. Oo naman yun. Sabi ni Trillanes. Pero pumunta siya doon para parang i-verify, kausapin. Para pag nakausap niya, may mga tanong siya dito, ma-verify niya, makumpirma niya, totoo kaya ito? Kasi medyo yung mga sinabi ni Madriaga doon sa kanyang sinumpang salaysay. So sabi ni Trillanes, pumunta siya doon para i-vet yung i-verify. Kausapin ito, pakinggan, totoo kaya ang mga sinasabi nito? O baka naman sinungaling to. Kaya kinausap niya. Sabi ni Trillanes, kumbaga, pumunta siya kay Madriaga na ilabas na yung sinumpaang salaysay ni Madriaga. Nagka-interest na siya dahil marami itong sinasabi na gusto niyang ikumpirma. Pero yung sabihin na siya yung nasa likod nito, siya yung nagturo dito kung anong gagawin, anong sasabihin. Sabi ni Trillanes, hindi yun. Pero yung kinausap si Madriaga, bumisita siya dito, ang purpose niya doon, ikumpirma yung mga sinabi nito doon sa sinumpaang salaysay. Ang sinasabi kasi ni Tiquia, kumbaga si Trillanes ang nasa likod nung mga sinabi ni Madriaga. Pinapabulaanan yun ni Trillanes. Binibira niya si Tiquia, hindi totoo yun. Si Leila de Lima, ganun din naman Sabi din naman ni Leila de Lima, pumunta siya din sa kulungan ni Madriaga kasi nga, magsusulong ng impeachment kay Sara, titingnan kung pwede ba yon, reliable ba yon yung mga sinabi ni
Credible ba si Madriaga? Siyempre, talagang pinaghahandaan na yung pag-file ng impeachment ni Sara. Gustong makumpirma ni dating Justice Secretary, dating Senadora Laila de Lima, pwede ba talagang gamitin na ebidensya yung mga sinabi ni Madriaga, yung sinumpaang salaysay? Si Madriaga ba mismo credible? Kaya pumunta si Laila doon sa kulungan para i-verify yan. Parang katulad din ng rason ni Trillanes. Pero hindi siya yung nasa likod. Hindi siya nung nasa likod ni Madriaga. Ito kasing si Tikia, ang pinapalabas niya, ang nasa likod. Ibig sabihin, nagturo, nagano, kung ano, ang kumausap na ganitong sabihin mo, ganitong gawin mo. Handler, ang backer at handler ni Madriaga ay si Trillanes. Hindi man pinangalanan ni Tikia, pero sabi niya ex-senator. Isang ex-Justice Secretary. O sino pa ba naman sa ang mga dating Justice Secretary na na-involve kay Madriaga? Ay di siya Laila. Sino naman ang ex-senator? Si Laila, ex-senator. Pero iba pa eh. Ha? So si Trillanes yun. Kaya ang bira ngayon ni Trillanes, hindi totoo yan, yung sinabi na yan ni Tikia. Ano yan? Wala daw, hindi niya raw yan si Madriaga, hindi niya nga daw yan kilala. Pumunta na lang siya doon para i-verify ito. Kasi nga, kung makakatulong sa mga kasong isasampa kay Sara. Si Laila naman kung makakatulong sa impeachment. No. Yan yung purpose nila sa pagpunta doon kay Madriaga. Pero sino ba talaga ito? Sinong kumausap dito? Sinong gumawa ng sinumpaang salaysay niya? Hindi sila yan. Yun yung ano doon. Saka sinasabi naman ni Attorney Raymond Palad, di ba, na siya yung tumulong kay Madriaga gawin yung sinumpaang salaysay nito. Bakit ba itong mga DDS, kampo ni Duterte, Trillanes at Laila de Lima ang pinupukusan? Kahit doon sa 18 ex-Marines, si Trillanes at saka si Laila ang dinudurog nila. Dito na naman kay Madriaga, tinuturo na naman si Trillanes na naman daw at si de Lima. Ano ito eh, kaya hindi na napalampas ni Trillanes, binira na si Tikia. Binira na. Mga kabunyog, mga kababayan. May private nurse pala si Kibuloy. Bagay. Hindi naman nakapagtataka yan na may private nurse yan sa kulungan. Kaya inamin mismo nung BJMP, yung official ng BJMP, yung warden. Inamin niya mismo. Si Kibuloy nakakulong sa BJMP facility ng Taguig. Pasig ba? Pasig. Pasig. Kasi Pasig RTC pala yan. Nakakulong siya sa BJMP jail facility sa Pasig. Ngayon, nakakulong siya doon, sabi ng jail doon, officer, yung warden, in-interview Montalvo yata ang apelyido noon, napanood ko yung interview si Kibuloy daw, mayroon niyang private nurse, pinayagan daw nila. Ibig sabihin, halos araw-araw daw, chinicheck yan. Saka araw-araw daw halos, may dalaw yan si Kibuloy. Hindi naman nila daw hindi daw nila pinagbabawalan, iniistriktuhan. Pero yung private nurse, ang inaano kasi nila, ang sinasabi kasi nila Kibuloy, grabe na daw ang sakit ni Kibuloy. Ano lang yan. Pareho naman yan ni Duterte. Nung mga nakakulong na, mga sakit, malala na ang sakit. Sino namang maniniwala sa inyo? Si Duterte nung nakakulong sa ICC, kung ang pagkaka-describe ni Hoffman, unfit to stand trial. Hindi na daw nakakaalala ng kanyang mga sinasabi, kinakausap. Ang sinabi niya ngayon, pagkalipas lang ng ilang minuto, oras, nawawala na, nakakalimutan niya na. Si Kibuloy din, ganun din, daming sakit na. Kaya, sabi ni Montalvo, yung DILG, yung BJMP,
pinapayagan daw nila na mayroon itong private nurse. O, siguro yung private nurse naman, hindi naman nakatira doon. Siyempre, bawal naman yun. Pero, laging pumupunta, halos araw-araw. Tapos yung mga dalaw ni Kibuloy, siguro yung mga official ng kanyang simbahan, yung sekta niya ng relihiyon, KOJC. Ah, pero nakikita niyo yung ano, no? Nung mga panahon, lalo nung panahon ni Duterte, ang yabang niya ni Kibuloy. Ha? Ang yabang niyan. Parang parang nung panahon ng Kastila eh. Ang gobernador general nagpapatakbo ng gobyerno. Pero yung mga Kastila na praile, yung mga obispo nung panahon ng Kastila, oh, lagi silang ano magkasama nung gobernador general. Partner noon ang simbahan at saka yung gobyerno eh. Magsanib yan. Union of Church and State. Panahon ng Kastila. Panahon ni Duterte, parang ganun din si Kibuloy at saka si Duterte. Oh, si Kibuloy nun, laging kasama si Duterte. Mayabang din si Kibuloy nun. Ang kanyang SMNI noon, may prangkesa, binigay ng Kongreso. Hmm? Nakakabuelo sila noon. Actually, ang pinoproject noon ng SMNI, sa susunod na 25 years, kalat na ang SMNI sa buong Pilipinas. Pinakamalakas na TV station na ito. Tatalunin na nito ang mga established na main, yung ano, pangunahing media networks. Talagang ganun yung projection ni Kibuloy noon sa ni Duterte. Ha? Para pag tumakbo si Sara sa 2028, ang lakas-lakas na nila. Oh, grabe yung expansion nun ng SMNI, ng mga stasyon ni Kibuloy, pati sa social media. Talagang ano, grabe. Pati yung mga negosyo ni Kibuloy, makita mo rin sa abroad, sa Pilipinas. Pati yung sekta ng relihiyon niya, nakabuelo talaga. Panahon ni Duterte. Kaya lang, God works in mysterious ways. God works in mysterious ways. Tingnan nyo ngayon nangyari. Nakakulong siya. May enjoy niya pa ba yung rangya ng buhay niya? Kahit marapakarami ng pera, ari-arian, yung kanyang sekta ng relihiyon, may enjoy niya ba yon? O ayan, nakakulong siya. Ha? Pinag-aaralan pa ngayon ng korte kung paano dapat pag natalo si Kibuloy sa kaso, naka-preserve yan. Kaya meron ngayong asset preservation orders eh. I-preserve ang mga assets ng sekta ng relihiyon na yan, na KOJC. Kasi, kapag napatunayan na ginamit na produkto yan ng mga human trafficking, kukunin yan ng gobyerno. Kaya, ano yan eh, ang pag-asa na lang ni Kibuloy, manalo si Sara Duterte sa 2028. Yun yung kanilang pag-asa. Kasi kahit makonvict siya, si Kibuloy, pag nakonvict siya, pwede siyang ipardon ni Sara. Di ba? O, diligtas siya dyan. Kaya, malaki ang ano, malaki ang pag-asa nila at manalo si Sara. Kumbaga makonvict man si Kibuloy dyan, kaya dapat sana sa gobyerno, dalhin na lang sa FBI si Kibuloy. At least pag nandun na yan sa US, kasi may mga kaso yan, hindi na yan mapapalaya ni Sara. Paano na mapapalaya? Nandun na yan sa US. Anyway, hindi natin alam anong mangyayari diyan kay Kibuloy. Pero ang isang bagay na malinaw ngayon, kumbaga ang ginagawa daw ng jail, officials, maluwag sila kay Kibuloy. Siguro nabibigyan din ng pera, malamang. Hindi naman malayo yan. Alam naman natin ang kalakaran sa mga kulungan. Kung gusto mong VIP ka, ayun, magbigay ka sa mga officials ng jail. Magiging maluwag sila sa'yo. O, di ba? Siyempre, hindi naman aaminin niya ng mga jail officials. Pero ang inamin ng jail official na in-interview, napanood ko, totoo. Kumbaga, may private nurse si Kibuloy, ang dalaw niya, regular yan. Ano siya? Hindi naman sinasabi yan ng BJMP na special treatment yon. Hindi naman nila siyempre sasabihin yan. Pero at least inamin nila na yun, may private nurse. Wow. Pero di bale, ang ano dyan, importante dyan, nakakulong siya. Kahit pa may private nurse siya dyan, nakakulong siya. Yan yung importante dyan. At sana makonvict yan. At sana yung mga ari-arian ng na nakuha naman yan sa
hindi magandang paraan yung mga ari-arian na yan. Yun na nga, ito na nga yung mga kaso ng human trafficking eh. Qualified pa, human trafficking. Kaya mabigat. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito naman si Tubi Chanko. Ha? Itong si Tubi Chanko, ayun, nilantad na. Oh, paano nilantad? Lumalabas ngayon, nag-iingay ito para sa pag-asang maging speaker sa ilalim ng Sara Presidency. Yun. Ako naniniwala ako yun. Naniniwala ako yun. Kumbaga itong si Tubi Chanko, ha, para sa kanya, sa tingin niya, malakas si Sara sa 28, diyan na siya tataya ngayon. Ha? Diyan na siya tumataya. Para pag nanalo si Sara, naging presidente, pwede siyang mag-speaker. Kasi ngayon, hindi siya pwedeng maging speaker eh. Sa ilalim ng Marcos, hindi siya pwedeng maging speaker. Bakit? Sa administrasyong Marcos, nandyan si Romualdez. Pagkatapos naman ni Romualdez, hindi naman siya ang pinili, si Buji D. Oh, hanggang na yan sa matapos siguro sa 2028. At saka kung ayaw naman kay Buji D, hindi rin si Toby Chanko yon ang pipiliin ng mga kongresista. Oh. Kaya alam yan ni Toby Chanko, sa administrasyong ito wala siyang pag-asang maging speaker. Pero sa Sara Presidency, pwede. Paano siya magiging speaker sa Sara Presidency? Siraan niya si Romualdez. Siraan niya ang administrasyon ni Marcos. Tuwang-tuwa sa kanya niyan ang kampo ng Duterte. Kasi insider si Chanko ng administrasyong Marcos eh. Imaginin niyo, siya yung pinagkatiwalaan ng Marcos administration na maging campaign manager ha. Ikaw yung general campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas, yan yung slogan ng administrasyong Marcos. Noong 2025 elections, yung mga kandidato ng administrasyon sa senador, ang line-up nila, ang tawag, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Oh, nandyan sila. Sino ba yung mga kandidato dyan sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Ang 12 yan eh. Naging 11 na lang kasi umalis si Amy Marcos. Pero ang nanalo lang dun sa lineup na yon ng 12 o ng 11, ano lang, si Erwin Tulfo, yun na yan lang yung mga nanalo dyan eh. Sino pa ba? Yung mga nanalo dyan sa lineup na yan, nung 12. Basta karamihan dun sa kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas natalo eh. Si Tolentino, talo. Bong Revilla, talo. Abi Binay, talo. Kumbaga, natalo yung mga kandidato ng Bagong Pilipinas. Si Manny Pacquiao, talo. Yun, talo nga pala. Kaya marami natalo. Ngayon, ang makikita na ngayon, posibleng isa sa dahilan o pangunahing dahilan dyan, yung campaign manager pala mismo, hindi naman kakampi nila. Campaign manager si Toby Chanko ng administrasyon, yung senatorial lineup, yung slate. O ngayon, talo karamihan. Tapos ngayon, si Chanko, binibira ang administrasyong Marcos, binibira si Romualdez. Pinapabura na si Sara. O anong ibig sabihin niyan? O, anong mga statements niya na binibira ang administrasyong Marcos? Si Romualdez, matagal niya nang binibira. O, nung una, hindi niya binibira si Marcos. Pero yung latest na interview niya kila Banat Bay, anong sabi niya ni Chanko? Naniniwala po, ano po bang tingin niyo? Involved kaya ang si Marcos sa anong ito, ang Malacanang? Sabi niya, oo. Tingin ko, oo. Involved daw sa impeachment ni Sara. O, kita niyo, binibiri niya na yung administrasyong Marcos. Kaya, ewan ko kung sinong pumili dyan na maging campaign manager ng administrasyon, yung senatorial lineup ng administrasyon. Malinaw na ngayon. Malamang, ito yung nagpatalo. Isa sa mga naging factors ng pagkatalo. O ngayon, para para mapalapit siya sa kampo ng Sara, kailangan yung birahin niya, hindi na lang si Romualdez. Dapat pati si Marcos na. O yan na ngayon ginagawa niya. Dati Saldi ko lang, dati Romualdez lang. Ngayon Marcos na eh. Bakit kailangan niyang birahin si Marcos? Para mapalapit lalo siya sa mga DDS, kay Sara. O, yan, magaling si Chanko, binibira na si Marcos. Kapag nag-eleksyon, sabi nga, magka-campaign manager daw ito kay Sara. Sabi.
Pag nag-campaign manager siya kay Sara, at manalo si Sara sa 2028, ayan, speaker siya ng House. Ha? Kaya, itong mga ginagawa ngayon ni Tubi Tiangco, ano to? Ha? Ano yan? Nag-iingay. Tama yan, para sa pag-asang maging speaker kung manalo si Sara. Yung mga statement niyo pa lang, lantaran ng Sara eh. Oh. Sabi niya, yung mga kongresista ngayon, kaya yan gustong ma-impeach si Sara. Ha? Kasi takot sila kay Sara. Pag nanalong presidente yan, hindi yan maaariglo. Hindi daw tulad ngayon ng administrasyon ngayon, naaariglo. Oh. Kaya maraming hindi nakakasuhan kasi naaariglo. Pero kay Sara daw, hindi. Hindi maariglo. Kaya ayaw ng mga kongresista kay Sara. Wow. Ha? Ganun katindi itong si Tiangco ngayon. Himod puwit kay Sara. Kasi gusto niyang makapasok ngayon sa inner circle ni Sara. Kung pwede siya ang maging campaign manager. Para pag nanalo si Sara, speaker siya. Yun. Ha? Di lumilitaw na ngayon. Ang dali mong bumalimbing, bumaliktad. Campaign manager ka noong 2025, hindi pa nga isang taon ang nakakaraan. Ganyan na yung mga sinasabi niya at ginagawa niya. Ibig sabihin, pwedeng isa yan sa dahilan bakit natalo yung line-up ng administrasyon. Ha? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Pwedeng isa yan sa dahilan ng pagkatalo ng line-up ng administrasyon. Imaginin mo, campaign manager, tapos ganyan. Bakit? Ngayon lang ba yan naging ganyan si Tubi Tiangco? Malamang, kahit nung campaign manager pa siya, ganyan na yan. Oh. Ay, syempre, natalo yung administrasyon, edi karamihan ng mga senador, nadagdagan yung mga Duterte. Oh. Kaya, ngayon, anong nangyari? Impeachment sa Senado, mahirapan. Parang pinasiguro nila Tiangco Parang ano naisahan ng administrasyon ito ni Tubi Tiangco. Pero, ano kasi rin talaga yan akala mo anti-corruption. Pero siya mismo sa nabutas, ang laki-laki ng porkba ng ng pondo niya doon sa flood control. Ha? Oh. Kaya nagmamalinis lang itong si Tubi Tiangco, pero corrupt din. Tapos isasabihin mo na ang magaling na maging presidente ng Pilipinas dahil laban sa korupsyon, si Sara Duterte. Wow. Alam na. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.